Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon na dala ng The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating ang mensahe ng Panginoon ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at ating maranasan ang kapayapaan na nagbibigay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Amang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan at walang hanggang pag-ibig sa iyong iglesia. Salamat po sapagkat tinawag mo kami bilang isang katawan kay Kristo na may iisang pananampalataya, iisang pag-asa at iisang Panginoon. Panginoong Hesus, idinadalangin po namin ang pagkakaisa ng iyong iglesia. Sa mundong puno ng pagkakahati-hati, alitan, at hindi pagkakaunawaan, naway manatili kaming nagkakabuklod sa pag-ibig sa katotohanan. Alisin mo po ang anumang inggit, galit, pride, o pagkakampi-kampi na maaaring sumira sa samahan ng iyong mga anak. Turuan mo po kaming magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad, umunawa, at magpapakumbaba. Naway matutunan naming pakinggan ang isa't isa at igalang ang bawat miyembro ng iglesia bilang mahalagang bahagi ng iyong katawan. Panginoon, gabayan mo po ang mga pastor, manggagawa, elders, at lahat ng namumuno sa iglesia. Bigyan mo sila ng karunungan, kababaang loob, at malasakit upang pamunuan ang iyong bayan ayon sa iyong kalooban at hindi ayon sa sariling kagustuhan. Naway ang iyong Espiritu Santo ang magbuklod sa amin upang sama-sama kaming makapaglingkod, makapagpahayag ng iyong salita at maging liwanag sa mundong ito. Tulungan mo po kaming maging halimbawa ng tunay na pagkakaisa upang makita ng iba ang iyong pag-ibig sa aming samahan. Panginoong Hesus, gawin mo po matatag ang iyong iglesia. Sa gitna ng mga pagsubok, naway manatili kaming tapat, nagmamahalan at nagkakaisa hanggang sa iyong muling pagdating. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesus. Amen. Yan. Isang magandang umaga ng Martes, mga kaibigan ko kay Kristo. No? Martes na naman. Ang bilis ng panahon. No? Ang bilis ng panahon. 12 na ng Mayo. Oh. So, ngayong umaga, mga kaibigan, ating pong pagninilayan ang unang Timoteo, Kabanata 5, talatang 8. No? Ito ang sinasabi. Ang sinumang hindi
kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, sa ating mga araw-araw na pamumuhay, madalas nating maramdaman ang bigat ng pangangailangan ng pera. Ito ang ginagamit natin para sa pagkain, pag-aaral, tirahan, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito, may isang paalala ang Diyos na hindi dapat mangibabaw ang pera sa ating puso kaysa sa pagmamahal at responsibilidad sa ating kapwa. Lalo na sa ating pamilya at sa mga anak ng Diyos. Kapag ang pera ang naging mahalaga kaysa pag-aaruga sa ating mga anak o kapatid sa pananampalataya, nawawala ang tunay na diwa ng pag-ibig. Ang Diyos ay hindi nasusukat sa kayamanan, mga kaibigan. Hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang magmahal at magmalasakit. Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang material na yaman, kundi ang kapayapaan ng kalooban na nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang unang Timoteo 5, talatang 8 ay malinaw na ipinapaalala na ang hindi nag-aalaga sa kanyang sariling sambahayan ay parang tumatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang pag-aalaga sa pamilya at pagbibigay ng kanilang pangangailangan ay hindi lamang tungkulin, kundi bahagi ng ating espiritual na buhay. Ang tanong ay hindi kung gaano karami ang ating pera, kundi kung paano natin ito ginagamit. Ginagamit ba natin ito para sa pagmamahal, pag-aaruga, at paglilingkod? O hinahayaan ba nating maging hadlang ito sa ating pananagutan sa Diyos at sa ating kapwa? Ang tunay na tagasunod ni Kristo, mga kaibigan, ay natututong balansihin ang material na pangangailangan at espiritual na responsibilidad na laging iniuna ang pag-ibig kaysa kayamanan. Sapagkat ang pera ay pansamantala lamang, mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit ang pag-ibig at katapatan sa Diyos ay walang hanggan. Sa ating paglalagong ngayong umaga, mga kaibigan, sa unang Timoteo 5, talatang 8, ay malinaw ang mensahe na ang taong hindi nag-aalaga sa kanyang sariling pamilya, sa iglesia, lalo na sa kanyang sambahayan, ay itinuturing na mas masahol pa kaysa sa hindi mananampalataya. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa salita o sa pagsamba, kundi sa konkretong gawa ng pag-aalaga at pananagutan sa sariling pamilya. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang tunay na Kristiyanong buhay ay may kasamang responsibilidad. Hindi sapat ang pagiging relihiyoso kung hindi naman na ipapakita ang pagmamahal at pag-aaruga sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang pamilya, ang unang lugar ng pagsasabuhay ng pananampalataya.
Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang aral sa unang Timoteo 5:8 ay malinaw na ang pananampalataya ay dapat may kasamang gawa. At ang pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa pag-aalaga sa sariling sambahayan. Ang pagpapabaya sa pamilya ay hindi lamang pagkukulang sa tungkulin, kundi paglabag din sa diwa ng pananampalataya. Sa huli mga kaibigan, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang marunong sumamba, kundi marunong ding magmahal, mag-aruga, at tumupad sa responsibilidad sa kanyang pamilya. Saglit tayong manalangin. Panginoong Diyos at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin ng kahalagahan ng pananagutan sa aming pamilya at sambahayan. Salamat po sapagkat itinuro mo sa amin na ang tunay ng pananampalataya ay nakikita sa gawa, sa pag-aalaga, pagmamahal at pagtupad sa tungkulin sa mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay naging pabaya, makasarili o hindi nakapagbigay ng sapat ng pag-aaruga sa aming pamilya. Turuan mo po kami na maging responsable, mapagmahal at tapat sa aming mga tungkulin bilang mga anak, bilang magulang o kapatid. Bigyan mo po kami ng karunungan at lakas upang maitaguyod ang aming sambahayan ng may katapatan at pag-ibig. Naway hindi kami magkulang sa pag-aaruga sa physical, emotional at spiritual na mga pangangailangan. Panginoon, gawin mo po kaming huwaran ng tunay na pananampalataya na nakikita sa gawa, hindi lamang sa salita. Naway sa aming tahanan ay manatili ang pagkakaisa at pagmamahalan at presensya mo. Panginoong Hesus, naalala namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, at pagalingin mo po ang kanyang mga karamdaman. Particular na po sa aking pinsan na si Ajing, patuloy mo po siyang samahan, Panginoon, sa kanyang buhay. Ikaw ang siyang manggagamot niya, Panginoon, sa lahat ng oras na kanyang hinaharap, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko na ang kagalingan ay ibuhos mo kay Ajing sa araw, sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang aming papurihan at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.